Pa sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, alas na ng Disyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Congressman Miao Bersaga sinuspende ng 60 araw dahil sa unethical behavior. Tanong ng kanyang mga kakampi, ano daw ba ang mas unethical? Yung ugali ni Miao o ang magnakaw? Dalawang opisyal ng SunWest handa ng sumuko. Congressman Garjola dedma kay Congressman Libiste ng tangkaing makipag-selfie sa kanya matapos siyang banatan sa plenaryo. Department of Agriculture inalunsad ang 20 peso rice program sa Clark Freeport para sa minimum wage earners. Chinese national na hinihinalang may koneksyon sa car dealer ng mga Diskaya iniimbestigahan ng LTO. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility posibleng maging tropical depression. Dalawa pang bagyo inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area patuloy na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito may medium chance na mag-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Huling namataan ng LPA sa layong 1,305 kilometro east ng Eastern Visayas. Tatawagin ito sa pangalang Wilma kapag naging isang ganap na bagyo. Ayon sa Pag-asa, kapag ang LPA na-develop bilang bagyo, maaari itong tumawid ng Caraga, Visayas at Southern Luzon. Sa second week na December, inaasahang kikilos ito patungong Mindoro at Palawan bago mag-exit ng ating bansa. Sa forecast ng Pag-asa, wala pa itong magiging epekto sa bansa ngunit inaasahang magiging bagyong LPA mamayang gabi o dili kaya sa Miyerkules na umaga bago ito pumasok ng Parline. Sinabi ni Obed Madrina ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyong inaasahang mabubuo o papasok sa bansa bago matapos ang taon at ito'y papangalanan ng Wilma at Yasmin. Sumuko na sa mga otoridad ang 6 na pulis na suspect sa umano'y panghahalay at pagnanakaw sa isang grade 9 student sa Cavite noong November 22. Kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, hawak na ng pulisya ang natitira pang masangkot sa krimen na pawang mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Unit ng Calabar Zone. The remaining 6 identified police officers who have been involved ay one by one nag-surrender. Ano ba nag-surrender na lahat? Wala counted? Wala counted na lahat. Okay, ganun tayo mabilis. Nilinaw naman ni PNP Drug Enforcement Group Director Colonel Elmer Ragay na tanging ang team leader lamang na may ranggong Lieutenant Colonel ang nakasuhan ng rape. Matatandang pinasok ng mga pulis ang bahay ng biktima para umano sa lehitimong operasyon laban sa nobyo nitong sangkot sa iligal na droga. Ngunit nang mabigong makita ang target, tinangay ng mga ito ang motorsiklo at cellphone sa naturang bahay bago tuluyang pinagsamantalahan ang dalagita. Nanindigan ng Malacanang sa ban sa e-trikes at e-bikes sa National Road na anilay hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga gumagamit ng kalsada. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro,
Hindi dapat gamitin ang kahirapan para lumabag sa batas at hindi rin dapat na pagtagpuin ang isyu ng disiplina at kahirapan. Samantala, pinagpaliban ng LTO hanggang Enero ang pag-impound ng mga light electric vehicles para bigyan ng oras sa mga rider na makapaghanda sa bagong regulasyon. Pinuri ito ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon na nagsabing makatutulong ang palugit para hindi mabigla ang mga LEV users at para maayos na maipaliwanag ang proseso ng rehistro at ng lisensya. Ang tanong nga nila, bakit ang bisikleta kailangan ba ng rehistro? Kailangan ba ng lisensya? O bakit ang bisikleta pinapayagan sa national road, di ba? Lagyan pa nga ng mga special lane, di ba? O bakit hindi bigyan ito ng hindi bigyan ng ganong klase ng pagkakataon? Anong pinag-iba ng e-bike sa bisikleta? Bukod lang sa ito, merong motor. Di ba? Iimbestigahan na ng Land Transportation Office ang isang Chinese national na hinihinalang may konasyon sa isang car dealer na nagbenta ng luxury car sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanenao, inaalam nila ang posibleng kaugnayan ng Chinese national na si Cheng Kao, may-ari ng ACH High-End Motor Center sa Makati City, sa car dealer na Prebel Enterprise na manoy supplier na mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Ang ACH High-End Motor Center ay nauna nang sinalakay ng Bureau of Customs noong Pebrero. Hinihinala ni si Kao na bahagi ng sindikato na sangkot na pagpupuslit ng mga luxury car sa bansa. Sa unang linggo nila Lacanenao bilang LTO chief, nakakapag-impound ang ahensya ng mga luxury vehicles kabilang ang Ferrari 458, Lamborghini Urus at Lamborghini Huracan. Nabatid na ang kanilang importer ay ang Prebel. Na-importer din ang mga Diskaya base sa naging pahayag ni Sara Diskaya sa pagdanig ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga, Pilipinas! Binuksan na kahapon ang bagong kadiwa ng Pangulo Center sa Clark Special Economic Zone na magpapalawak sa inisyatiba ng Department of Agriculture upang maging abot kaya ang pagkain at mailapit sa minimum wage earners at iba pang mga benepisyaryo sa Freeport sa pamamagitan ng flagship program na Pangulong Bongbong Marcos, yung Benteng Bigas Meron na. Prioridad ng Kadiwa Hub at ng 20 pesos per kilo rice program ang mga magagawang mababang kita na natukoy naman ang Department of Labor and Employment sa Clark Development Corporation. Kabilang dito ang 151,000 na mga magagawa na malaking tulong sa isang pinakamibilis na lumalagong economic zones ng bansa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel ang rollout na niya'y mahalagang araw ng ating kolektibong misyon upang palakasin ang seguridad sa pagkain at nutrisyon at palawakin din ang suporta ng gobyerno sa mga manggagawang may maliliit lamang ang kita. Ang aktibidad ay kasabay naman ang turnover ng CDC ng kanilang state-of-the-art tissue culture laboratory sa DA. Sinabi ni Secretary Laurel, mapapahusay ng pasilidad ang kakayahan sa pagsasaliksik ng ahensya. Mapapahusay din ang kalidad ng planting material at suportahan ang pangmatagalang food production. Inaasahan din na mapapalakas ito mga nursery, mga demonstration farm at mga local production hubs sa ilalim ng inisyatiba ng DA-CDC Zero Kilometer Food System. Ito ay naglalayong mapalawak ang akses sa sariwa at lokal na mga tanim. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin dyan po sa Taguig niya, sa Comembo. Yan, ha? O, at para ho sa mga suki natin na nag-aabang din ng ating mahiwagang tunog, napanalunan na po yung 18,000. Ang meron tayo ngayong araw na ito, ha? Meron tayo ngayon, anong wish mo ngayong Christmas? Ayan, ha? Yan na ang sasagutin nyo. Anong wish nyo ngayong Christmas? Ang mapipili ho natin ay mananalo ng 1,000 piso. Ipadala nyo yung mga sagot sa 0919-282-6485. Ayan, ha? 0919-282-6485. Yung huling nakausap natin last week, ang sabi niya, gusto niya lang maibalik sila sa trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, pinangunahan ng Department of Science and Technology Soxargen o sa Region 12 sa pamamagitan ng kanilang Provincial Science and Technology Office sa South Cotabato ang unang sesyon ng programang Teaching Science Beyond Classroom through PSC Exhibit-Based Lesson and Lab in a Box.
Alam ho ninyo, nakakatawa ho itong programang ito ng isa sa mga balik scientists experts natin, si Ma'am Cora Salombides. Isinagawa ang first session ng program sa tanggapan ng Department of Education sa Region 12. Layunin ng partnership na pagyamanin ang pagtuturo ng agham sa mga paaralang kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged area o mga gida sa rehiyon tungo sa dekalidad at pantay-pantay na edukasyon para madagdagan ang kaalaman ng ating mga teacher sa pagtuturo ng agham para sa lahat. Sa unang sesyon, binigyan ng hands-on exposure sa modules, mga activity at equipment ng mga guro sa pamamagitan ng serye ng demonstrasyon, collaborative learning exercises at open discussion. Dito sinubukan ng mga guro ang aktual na paggamit ng Lab in a Box o Laboratory in a Box na nagbibigay daan para gawing mas engaging, makabuluhan, madaling maunawaan ang konsepto ng siyensya. Binigyan din sa unang sesyon ang mahalagang papel ng practical application, critical thinking at creativity, mga aspeto na mahalaga para mas mailapit ang agham sa mga kabataan. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng ahensya gaya ng Department of Science and Technology at Department of Education upang mapalawak ang akses sa dekalidad na edukasyong pang-STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Lalong-lalo na sa mga lugar na kulang ng pasilidad o may limitadong access sa mga teaching, learning resources. Muli kay Ma'am Cora Salombides, maraming salamat po. Maganda umaga, Pilipinas! Alam niyo si Ma'am Cora, teacher ito sa nagtuturo din ho siya ng mga teacher sa US. At bahagi po ng kanyang advokasya, ipalaganap yung dagdag na kaalaman kung paano ho yung ginagawa nilang pagtuturo sa Amerika ng chemistry. Ayan, kaya meron ho siyang bit-bit na laboratory in a box. Dinipensa naman ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang 500 pesos na budget ng Department of Trade and Industry para sa Noche Buena. Ayon kay Castro, ang naging usapin lamang ay kung kakayanin ang 500 pesos na pang Noche Buena at napatunayan namang posible ito. Meron nga akong resibo inilabas kahapon na si Claire. Yun nga lang, pang 1993. Iginiti Castro, ginawa lamang ng DTI ang pahayag para ibida na nagkasundo na sila at ang mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo sa basic commodities hanggang katapusan ng Disyembre. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. Ayun! Bahala kayo kung kayo tatanggapin nyo yung paliwanag na yun. Pinaalalahanan naman ng Department of Labor and Employment ang pribadong employers ibigay sa takdang oras sa mandatong 13th month pay para sa kanilang mga empleyado. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, kailangan itong mai-release bago ang mismong araw ng December 24 at hindi rin pahintulutan ang anumang request para sa exemption o pagpapaliban nito. Sa Labor Advisory na nilagdaan ng kalihim, ang minimum na 13th month pay ay kinakailangang hindi bababa sa 1/12 ng total basic salary ng isang empleyado sa buong taon. Iginitang kalihim, malaking tulong ang 13th month pay para sa mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ngayong holiday season. Ang tanong nga paano yung mga nakaprisyong account? Ayan, pakiusap po natin sa Court of Appeals at sa AMLAC. Bilisan nyo naman yung pagresolba niyan. Formal nang inilunsad ng Bureau of Customs ang isumbong kay Commissioner na siyang opisyal na online platform ng ahensya. Layunin ng online platform na pabilisin, gawing mas maayos at transparent ang pagtanggap at pag-asikaso sa mga reklamo at mga alalahanin ng publiko tungkol sa serbisyo at operasyon ng kawanihan. Ayon kay Customs Commissioner Adiel Nepomuceno, ang ito sa Office of the President na isumbong sa Pangulo, ang nasabing online platform ay naglalayong magkaroon ng transparency sa loob ng ahensya. Sa pamamagitan nito, maaaring maisumbong ng publiko ang kanilang mga reklamo o concern kaugnay ng serbisyo at operasyon ng BOC.
Papalitan ng isumbong kay Commissioner ang kasalukuyang BOC complaints email address. Ayon kay Nepomuceno, mas marami o mas madaling makapagsusumbong sa bagong online platform kumpara sa email-based process dahil sa centralized platform ito kung saan maaaring maghain ng reklamo ang publiko at masubaybayan ang status na at progreso ng kanilang reklamo real-time. Lahat ng reklamong ihahain sa pamamagitan ng nasabing online platform ay otomatikong i-endorso sa Office of the Commissioner para sa agarang evaluation at tugon. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ginawa naman si Government Service Insurance System Chief Wick Biloso ng Financial Management Excellence Award sa Beast New Asia 24th Anniversary Award Ceremony. Ito ay bilang pagkilala sa Fiscal Management Initiative si Biloso, ganyan din ang maganda niyang pamumuno sa GSIS bilang most profitable government-owned and controlled corporation sa bansa. Bukod kay Biloso, kabilang din sa pinarangalan sina First Lady Lisa Araneta Marcos para sa Governance Excellence at Senate President Tito Soto para naman sa Public Service Excellence Award. Ang taunang annual Beast News Asia Award ay isa sa most credible recognitions ng Philippine corporate sector. Maganda umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga, Christmas in Baguio 2025. Formal nang sinimulan sa pamamagitan ng pagpapailaw ng higanting Christmas tree at makulay na lantern parade. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 na Imbag de Bigat. Romy. Formal lang sinimulan ang Christmas in Baguio 2025 sa pamamagitan ng pagpapailaw sa higanting Christmas tree sa Session Road Luton at Lantern Parade. Ang Christmas tree na tinaguriang Zero Waste Christmas Tree ay gawa mula sa organic at natural na materyales na tulad ng kawayan bilang pagtataguyod sa Zero Waste Baguio. Dinisenyo ito ni Resty Lopez, Joey Quino, Raydon Amking at James Calicdan. Ginamit dito ang abot sa 200 piraso ng kawayan mula sa Bulacan. Ang aktibidad ay masayang linahukan ng sangkatutak na residente at mga bisita na umakyat sa City of Pines sa unang araw ng Disyembre. Naging tampok din ang fireworks display na sinundan na makulay at maningning na lantern parade ng St. Louis University. Sa kabuuan ay naging mapayapa ang taunang aktibidad tuwing panahon ng Pasko. Ito si Harris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Just Gina. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga sa mga suki natin dyan po sa ibayong dagat. Sa mga suki ho natin dyan po sa Middle East. Aabot ng 13 million pesos ang pampremyong naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping Big Time Bingo Millionario Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa December 7. Yan po ay sa linggo na. Sabay-sabay na magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Filipino branches ng Angeles City na magsisilbing host Bacolod, Cebu Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon, Grand, gayon din sa Olongapo, Tagaytay, pati na sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Bawat 3,000 pesos na ticket ay may tig-4 na bingo cards sa kada game sa loob ng 10 games. May 1 million pesos na premyo sa game 1 hanggang game 9, 10 million naman. Sa game 10 naman, 3 million, hindi naman 10 million. Sa game 10, 3 million ang must-go jackpot. Pawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, layunin ng event na maghatid ng saya ngayong holiday season at bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ang www.casinopilipino.ph o i-follow ang Casino Pilipino sa Facebook. 25 makalipas ang alas 4 mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot nung kama kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tensa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Mister ang papatay ng kanyang asawang buntis sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, matagal nang gumagamit ng shabu. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Kasalukuyang inimbestigahan ng Sultan Kudarat Municipal Police Office ang mister na sumaksak patay sa asawa niyang buntis sa barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Matapos sa voluntaryo itong isinuko sa pulisya ng kanyang mga magulang. Sa impormasyon mula sa Sultan Kudarat Police Station, inihayag ng suspect na si Ahmad Abag, 23 years old, na bigla daw may pumasok na masamang espiritu sa kanyang isip at hindi niya raw alam na sinasaksak niya na ng patalim at tinahampas pa ng upuan ng kanyang asawang buntis na kinilala lamang sa alias nitong Ann, 17-year-old. Inamin naman ang suspect sa harap ng mga nag-imbestigang pulis na isang buwan na umano siyang huminto sa paggamit ng shabu. Kahapon din ay agarang inilibing ang misis batay sa reliyong Islam matapos na dineklarang dead on arrival sa CRMC sa Cotabato City ang biktima. Inihahanda na ang mga kasong parricide na isasampa laban sa suspect. Ang pangyayaring ito ay naganap habang kasalukuyang nasa 18-day period mula November 25 hanggang December 12, 2025 ang inilulunsad na campaign to end violence against women and children ng iba't ibang ahensya ng BARM at ng ibang institusyon sa bahaging ito ng Central Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, June de Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June! Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Malu, wala pa ba yung winner natin? Para malaman ho natin kung ito pa ay nakatanggap na ng kanyang premyong 18,000. Uli namang pinagtibay ng Bureau of Customs at Makati Business Club ang kanilang kasunduan para isulong ang digitalization, pagpapaunlad ng sistema at mga reforma sa customs operation. Sa pagpupulong, binigyan din ni MBC Executive Director Rafael Apaumpin at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng malakas na public-private cooperation upang gawing mas moderno, mas mabilis at mas malinaw ang proseso sa pangangkat at kalakalan. Inilatag naman ni Commissioner Nepomuceno ang mga reformang isinasagawa na sa loob ng ahensya. Kabilang na dito ang Customs Payout System, automation ng assessment processes, integration ng advanced X-ray scanning at pag-upgrade sa public-facing importer platforms. Nangako rin ang Makati Business Club na tutulungan naman ang BOC sa pagbuo at pag-refine ng mga terms of reference sa mga TOR para sa malalaking ICT procurements. Kabilang narito ang TOR para sa Customs Revenue System at ang iba pang mahalagang digital infrastructure. Ay mamaya nga pala dahil magpapasko, mahalaga na pag-uusapan yung mga programa naman ng mga bangko tungkol po sa digital infrastructure. Ito, hindi na kinakailangan ng dagdag na digital infrastructure. Dahil maganda ang balita ngayon sa mga gumagamit ng krudo. May dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, December 2, 2025, sa anunsyo ng mga oil company, 3.20, 3 pesos and 20 centavos ang tampiyan sa kada litro ng kerosene, habang 2.90 naman ang sa diesel. Habang taliwas sa inaasahan walang paggalaw sa halaga ng gasolina, magpapatupad naman ang kumpanya ng langis ng 20 centimos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Epektibo ang oil price adjustment ngayong alas 6 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dinimok ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang pamahalaan ay pagpatuloy ang infrastructure development sa kabila ng kontrobersiya sa flood control mess. Ayon kay Ejercito, bumagsak ng 43% ang infra spending ng gobyerno ngayong taon at nagsimula na itong makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Batay sa datos mula 137.1 billion pesos na infra spending sa ikatlong quarter ng 2024, sumubsob na ito ng 78.7 billion sa parehong panahon noong 2025. Kasama nito humino rin ang FDI inflows at gross domestic product growth ng Pilipinas pumalo ng 4%, pinakamahinang naitala mula noong COVID-19 pandemic.
Iginit ng senador, kailangan ipagpatuloy ang mga infra projects at maglatag ng mas mahigpit at malinaw na pagtugon sa flood control scandal para manumbalik ang tiwala ng mga investor. Ang problema ho dito, yung presyuhang inilatag ho ng DPWH, mukhang mahihirapan ho silang makakumbinsi ng mga investor, ng mga kontraktor na mag-invest. Pantakin ho ninyo, 50% ho ang ibinagsak. 50% ang ibinagsak doon ho sa presyuhan. Sabi nila, okay lang sa kung talagang malinis na, ala nang hihingi ng komisyon. Alam naman natin ang realidad sa ground. Tingnan ho natin kung saan ho hahantong itong patuloy na kawalan ho ng spending para po sa infrastructure. Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Ay, sa mga Pilipino dyan sa Middle East at saka sa Taipei, Taiwan. Sa mga Pilipino sa Hong Kong, magandang umaga. Ingat kayo dyan. Magandang umaga, Pilipinas! At teka muna, bago natin ibigay ang location ng grupo ni Sherwin Alparo, ito muna ang ating winner ng mahiwagang tunog, si Joan Cervantes ng mga Tarem, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Joan? Good morning din po. Ayan, Joan, galing mo naman. Paano mo naman alaman na paano mo nakuha yung tawag dito, yung fountain? Sir, kasi po, may nag-school din po kasi ako, sir. May public fountain din po kasi sa amin. Wow! Fountain. Sa school nyo meron, ha? Yayamanin. Yayamanin ang school nyo. Teka muna, nakarating. Lagi din po kasi akong nakikinig sa inyo, nakasubaybay po, gano'n po. Teka muna, nakarating na sa iyo yung premyo? Nakuha mo na? Hindi pa po, na lang po. Hindi pa? Ay, bakit hindi pa nakakarating? Papadalayin sa iyo ni Ma'am Mabela, ni Tunog Master. Sige, congratulations. Ayan. Ano naman gagawin mo sa... magkano bang budget mo pang Noche Buena? 500 din? Okay, kung 500 ang budget mo pang Noche Buena, may 17,500 ka pa. Di ba? Pambili mo ng luxury car at saka ng bahay at lupa. Sige, congratulations, Joan. Ayan. Si Joan Cervantes ng mga Tarem, Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, padala nyo na. Akala ko napadala na yung pera. Yabang-yabang natin dito. Nag-interview tayo. Yung pala hindi pa na ipapadala ng pera. Anyway, Ma'am Joan, expect today, makakarating sa iyo yung 18,000 pesos. Ayan na. Binawas yan sa bonus ni Malu Cabral at saka ni Mabel Aribe. Ayan. Sakit sa bulsa nito kalokohan ginagawa natin, Malu, makakala nyo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Ayan, sa mga taga-Makilala, North Cotabato, hindi dyan hindi dyan ang pupunta ni Sherwin Alparo. Nasa Barangay Cruz, Naligas sa Quezon City. Ayan, doon ho pupunta ngayon ang tropang gwapo ni na Sherwin Alparo. Ito naman ang ating Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH mini component? Ito na! Ang Word of the Day, sabi ni Sherwin Alparo, ay mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog na napanalunan ni Joan ng mga Tarem ng 18,000 pesos. Ayan, yan po ang ating Word of the Day. Mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Ay baka may mga importanteng lakad ho kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 26 anyos na tulak ng droga na huli naman sa Maimbas Operation sa Orani, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang isang 26 anyos na lalaki na nagtutulak ng droga matapos pagbentahan nito ang isang nagpanggap na pusor buyer sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Kinilala ni Orani Chief of Police, Police Major Patrick Carlo Balcanao, ang naaresto na suspect sa alias na Mubarak, 26 anyos, residente ng Barangay General Luna, Dinalupihan, Bataan. Nakumpiska sa suspect ang 25 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 170,000 pesos, bebas money, cellphone at motorsiklo na gamit pang-deliver nito ng droga. Inamin na suspect na dalawang individual sa bayan ng Orani ang kanyang binabagsakan ng droga na ngayon ay target ito sa kasunod na operasyon. Dagdag pa ng suspect na ang droga na kanyang ibinebenta ay inaangkat niya sa isang babae na negosyante na may pwesto umano sa public market ng Dinalupihan ng cellphone repair shop at tindahan din na cellphone. Ang suspect ay sinampahan na rin kahapon ng kaukulang kaso nila Major Balcanao matapos may proseso ang mga kailangan dokumento sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Mahigit naman sa 73,000 na mga pamilya na apektuhan ng mga kalamidad sa buong bansa ang nakatanggap ng tulong mula sa Disaster Relief Operations Office ng Office of the Vice President. Sa year-end report ng OVP, may kabuuang 73,054 families ang natulungan ng tanggapan at mahigit 91,100 sa mga ito nakatanggap ng relief goods. Ilan sa mga pamilyang naabutan ng tulong ang mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nag-deploy din ang OVP ng Kalusugan Food Truck na nagbigay ng hot meals sa mahigit 1,800 volunteers, mga rescuers at mga frontliner. Sa 1 milyong puno rin ang naitanim naman o nasa 1 milyong puno rin ang naitanim sa pamamagitan ng tanggapan ng Vice Presidente bilang bahagi ng hakbang nito na mapangalagaan ng kalikasan. Sa ilalim naman ng Million Learners Campaign, namahagi ang OVP na mahigit 460,000 na mga bag sa mga mag-aral kabilang mga estudyante sa Ubo Manubo Indigenous Peoples Community sa Kidapawan City. Ay magandang umaga kay Ma'am Dottie Molino dyan po sa Kidapawan City. Kinumpirma ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan na humirit ng increase ng allocable funds para sa Batangas at Iloilo ang maginang sina Congressman Lian Lebiste at Senator Loren Legarda noong misang magkapulong sila kasama si Congressman Jojo Ang. Pero sinabi ni Secretary Bunuan, hindi niya napagbigyan ng request dahil wala siyang kapangyarihang baguhin ang allocable funds. Ikinasama rin ang loob ng dating kalihim na tila nabaliktad ang issue at lumalabas na siyang humirit ng kickback, lalo na't minsan lang naman niyang nakausap ang mag-ina. Inaasahan namang magbibigay pa ng dagdag na detalye si Bunuan sa nasabing meeting noon nila ni Congressman Lebiste at Legarda. Una nang sinabi ni Lebiste na may mga proyekto na pre-ordered sa DPWH kung saan pinipili na umano ang mga kontratista bago pa ang bidding at may listahan na ng mga proyekto na ipinamimigay sa mga district engineer bago maipasa ang 2025 budget. Si Bunuan ay inaasahang darating sa December 7. Magandang umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Tumutok
Tutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis makahuli ni Sherwin. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, dito nga sa barangay Cruz na Ligas, nahuli natin itong si tatay. Pangalan niyo po? Narciso. Agyamal. Agyamal? Oo, Agyamal. Taga saan mga Agyamal? Taga Cruz na Ligas. Pero probinsya? Iloilo. Iloilo, yun, Ilonggo. Kaya naman, sweet lover. Oo. Magranon si tatay ba? Si tatay Narciso, magkano daw? Ha? Magkano? Ano magkano? Ay, tanong mo, Kuya Angel. Hindi, sabi ko. Hindi, si tatay Mangranon. Mangranon? Hindi, natural lang. Natural lang? Saan ka pa na-start din sa Manila? Saan ka pa? Medyo matagal-tagal na. Tinga na liwa na kuhan ka, na balhin ka, ng Iloilo. Hindi, may pamilya na rin ako mapunta dito sa Manila. Okay. Pila bata mo ho? 4. Gwapo tanan? Babae. Babae. Hindi, gwapa Isang lalaki. Isang lalaki. Asa din siya kalakaron? Minyo na? Tatlo. Dire 3. Dire 3. Yung isa sa barko. Nga anak barko? Oo. Siman. Oo. Anyway, congratulations tayo ha. Damo nga salamat nga gaupod ka sa mo kada buntag. Thank you. Nga ka man lantaw ka masama programa. Ano pag alas 3 bukas na ako eh. Tama. Sige, congratulations ha. Ay, saktong-sakto kayo, Angel, kasi yan yung kanyang pinakikinggan na radyo, yan, Solar Radio. At ang matindi, may tinda rin siyang Pride. Bagalupit yan, may tinda rin siyang Pride dito sa kanyang tindahan. Meron siyang Sakura Blue, meron din siyang Hawid Kalamansi na Pride. Kaya naman, dahil dyan, meron kang 1,000 pesos, tatay. Ano masasabi mo? Thank you, sir. At hindi lang yan, para makuha mo naman yung bagong-bago nating mini component. Ayan. Dapat masagot mo yung ating word of the day. May wakang tunog. Kita mo? May wakang tunog. Ito, meron kang Diesel H mini component at Diesel H t-shirt at meron ka pang bagong-bago. Ito, pinakabago po ito sa koleksyon ng sabon ng Pride. Ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom. Yan napakalaki niyan. 2 kilo para sa iyo, tatay. Thank you, sir. At syempre meron pa ang siksik liglig umaapaw na Noche Buena Basket hatid sa atin ng ACS at ng DZRH. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Halong tayo ha. Sige. Halong dra Sherwin. Thank you sa pamasko. Sherwin, magkano ang budget mo dyan sa Christmas package mo yan? 500? Ay hindi, more than yan. No? Magkano yan? Mahigit 1,000 laman yan. Dapat Angel, dapat 500. Hindi tayo magbibigay 500 na laman lang ng basket. Dapat 500 lang. Sabi ng Malacanang, okay na yung 500 eh. Ay, hindi okay yung 500. No? Para sa mga listener ng DZRH, talaga man dapat pasosobrahan yan. Sige, congratulations, Tatay Narsing. Sige, sir. Thank salamat. Thank you. Maga pamasko. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo. Doon nga pala sa mga pabalik ng Pilipinas, baka magpapasalubong ho kayo ng imported na tsokolate, wag na po. Meron ho tayo ditong locally made, pero ang dating at sarap pang imported. Ayan, Ang tinutukoy po natin ang Tangerine Chocolate. Produkto po ito ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila na di kalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST.
Kaya nga sabi ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin, lalong-lalo na ngayong magpapasko. Ito ang ibigay nating pangregalo. Ayan, ha? Sana kung nandito lang sa Pilipinas si Ginoong Jose Ramon Ulod, papadalhan natin siya ng Tangerine Chocolate. Magandang umaga sa mga taga New Jersey, US of A. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang kapulisan ng Eastern Visayas binigyan ng pagkilala dahil sa magandang ipinakitang trabaho bilang mga alagad ng batas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Binigyan ng pagkilala ng Police Regional Office 8 ang ilang mga kapulisan sa Eastern Visayas dahil sa ipinakita magandang serbisyo na sinumpaan nila sa tungkulin. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Ang PNP Efficiency Medal, medalya ng kasanayan na tanggap ni Police Colonel Roderick P. Condag. Samantala, PNP Merit Medal, medalya ng kagalingan binigay kay Police Major Ruben James Bate. Sa karagdagan, ang PNP Commendation Medal, medalya ng papuri, natanggap ni na Police Staff Sergeant Paul Carlo P. Catantan at NUP Hill Royo. Ipinangako ng PNP na manatili silang professional at pinagting ang mga kampanya, mga programa para mapanatiling seguridad sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4 ng umaga o para ho doon sa mga nag-aagahan na medyo napapadalas po ang pagdighay at pagyutot. Yan, ha? Alam ba ninyo na ang pag-utot pala o farting ay maaaring senyales na malusog ang tiyan o bituka? Ayon sa mga eksperto, ang pag-utot ng 10 hanggang 20 beses o higit pa sa isang araw ay normal na proseso ng pagtunaw ng pagkain sa katawan. Ayan. Yung iba kasi pagka umuutot, nahihiya. Huwag lang may amoy. Ayan, ha? Medyo, siyempre, didistansya ka. Pero kung may tunog, share it. Ayan. Hindi, sabi nga nila, pagka daw yung mag-partner, malayang nakakautot. Ano ba, mag-girlfriend, mag-boyfriend, gano'n? Nakakautot ang isa sa kanila. Ibig sabihin yan, healthy, hindi lang ang gut, kundi ang kanilang relasyon. Tuwing tinutunaw kasi ng mga gut bacteria ang mga natitirang bahagi ng pagkain, naglalabas ito ng hangin o gas, gaya ng hydrogen, methane at carbon dioxide na kailangang lumabas mula sa katawan. Ibig sabihin, kung naglalabas ka ng utot araw-araw, maaaring aktibo at malusog ang microbiome mo. Kaya nagdudulot din ito ng kaginawaan, magaan na pakiramdam tuwing naglalabas ng hangin sa ating katawan. Ayan. Kaya sa mga ututin dyan, relax lang kayo. You're not harming the environment. In fact, nakakatulong ka pa sa iyong sarili. Magandang umaga, Pilipinas! 3 kalalakihan nagwala sa piyesta sa Bugalian, Pangasinan, arestado. Bakit umutot? Hindi naman siguro. Alamin natin mula kay Freddy Pajardo, masantos siya kamasan siya kamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Bugalion Police Station ang 3 kalalakihan na may edad na 19, 29 at 35 anyos na kapwa-residente ng poblasyon Bugalion matapos silang maaresto dahil sa pagwawala. Batay sa ulat ni Bugalion UIC Chief of Police Major Arnold Soriano, pasado alas 12:30 ng madaling araw kahapon, nakatanggap sila ng report na may nagwawala sa Bugalion Town Plaza kung saan ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng bayan ng Bugalion. Naabutan pa ng mga pulis ang pagwawala ng suspect na 19 anyos na nangangamoy alak at agad itong inaresto at dinala sa Rural Health Unit para sa medical examination. At dito dumating ang 2 suspect na edad 29 at 35 anyos na pinagtulakan ng mga pulis at gustong pakawala ng unang naarestong suspect. Kaya't inaresto nitong 2 na ngayon sama-sama silang 3 sa likod ng Rias Tabakal ng Bugalion Police Station na naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS30, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas!
Ibinida ni Education Secretary Sani Angara na makatutulong ang Senate-approved 2026 budget ng ahensya para magpagpatuloy ang kanilang Universal at Targeted School Feeding Program. Ayon kay Angara, ang mataas na pondong inilaan sa DepEd para sa susunod na taon ay magagamit para malabanan ang malnutrisyon at mas marami pang mga mag-aaral, partikular na sa Kinder Grade 1, ang mabebenepisyohan ng hot meals. Sa ilalim ng 2026 budget, nasa 28.6 billion ang para sa school-based feeding program, higit na doble ng 2025 allocation na nasa 11.78 billion pesos. Iginit ang kalihim, mahalagang tiyakin na may laman sa tiyan ang bawat batang Pilipinong estudyante para masigurong mananatili sila sa paaralan. Alam nyo, malayo pa 2028 para ho sa mga nag-aambisyong maging presidente o kaya tumakbo sa iba pang mga posisyon. Ito ang panahon ng paghuhukom para tibagin ang mga tingin nila'y presidential timber na hindi nila kayang hawakan. Itong nilabas ng isang online news site na pag-aari ng isang tycoon laban po kay Secretary Sani Angara ay isang grand conspiracy ng pagkilos para sa ganito kaaga mawasak na. Bago pa man makaporma, ang tinitingnan nila ay posibleng contender. Ang artikulo ay tumutukoy sa sinasabing taong malalapit kay Secretary Angara at hinugot lamang sa eminasyon na naging staff niya ang mga ito or naging staff ng kanyang yumaong ama. Pero kapag hinanapan na ng sustansya, ang artikulo ay walang laman maliban sa mga isyu na nag-uugnay sa sumambulat na flood control scandal na wala namang kinalaman si Angara na pawang hearsay at walang matibay na batayan. Bago pa lumabas ang artikulo, may mga nagpadala na daw ng may mensahe sa kalihim tungkol sa umano'y kasunod na ito sa mga target ng demolition job dahil sa kumpas na rin ng isang negosyanteng nagpapatakbo ng pamahalaan sa ngayon at nagmamay-ari ng new site. Ang negosyante rin ito ang sinasabing tumawag kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin at nagbadala ng text message kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman para sabihang kailangan na nilang mag-resign. Babigatin ha? Ang tanong, bakit nakasama sa banatan itong si Secretary Sani? Kahit minsan hindi naman ito nagpahiwatig na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ang tanong nila baka naman daw may sariling commission survey yung grupong yon na hindi lang alam ng kampo ni Secretary Sani. Pakilabas naman daw po sa publiko para maunawaan kung saan ang gagaling ang mga banat ngayon kay Secretary Angara. Maganda umaga, Pilipinas! Makatutulong sa immune system ang pag-awit ng 30 minuto hanggang 1 oras. Talaga? Bentong, maganda ito ha. Patay ito sa isinagawang pagsusuri ng mga miyembro ng choir pagkatapos ng 1 oras na pagkanta. Sa resulta ng pagsusuri, lumalabas na tumataas ang kanilang secretory immunoglobin. Ayan, A o yung siga. Secretory immunoglobulin o siga. Siga pagdating sa kanta. At bumaba naman ang kanilang stress hormone na cortisol. Ayon sa mga eksperto, ang aktibong pag-awit ay nagpapataas ng antas ng siga, isang antibody na mahalaga para maprotektahan ang lalamunan, daanan ng hangin at digestive system laban sa mga virus at bakterya. Dahil ito sa malalim na paghinga, emotional release at vocal vibration tuwing kumakanta at na-activate ang key immune pathways. Ganun pala yun. Mambing Solis dyan sa Romblon. Okay lang yan. Tuloy mo lang yung iyong pagkanta. Kaya lang, may lalaki kritikal. Matapos barilin dahil sa pangaagaw ng kanta sa karaoke sa Tagum City, Davao del Norte. Iba naman pala ito. Nang-agaw naman pala ng kanta. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kritikal ang kondisyon ng isang lalaki matapos barilin sa buka sa loob ng expensive candy bar sa Purok Bayanihan, Tagum City, Davao del Norte. Madaling araw ng Disyembre 1. Kinilala ang biktima bilang si Christian, 25 anyos, isang harvester. Batay sa
ng investigasyon, nag-inuman umano ang biktima at ang suspect na si Jigmar sa loob ng bar nang biglang nag-init ang sitwasyon. Ayon sa isang witness, nagalit ang suspect matapos agawin o unahan ng biktima ang kantang pinili niya sa karaoke. Habang nagkainitan ang suspect, bigla itong bumunot ng hindi pa matukoy na uri ng baril at binaril ang biktima na tinamaan sa bandang pisngi. Pagkatapos ng pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect patungo sa hindi pa malamang direksyon. Sa crime scene, nakarikabar ang kapulisan ng isang live ammunition na kalibre 45. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Frederick Dilis, hepe ng Tagum City Police Station, posibleng ugat ng insidente ang biglaang pag-init ng ulo ng suspect dahil sa ginawa ng biktima. Patuloy pang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang kinaroroonan ng suspect at para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi naman siguro my way ang kantang inagaw, ano? Bikining itim. Mag-aaway nga sila dyan. Tubig ay buhay. Tubig ikaw ang laran. Kaya kailangan natin kumilos ngayon ayon kay Congressman Romeo Momo na siyang pangunahing may akda ng Department of Water Resources Bill na sinertipikahan bilang urgent priority measure ng Legislative, Executive and Development Advisory Council o LEDAC na pinamumunuan ng Pangulong Bongbong Marcos. Aprobado na ng Joint Committee on Public Works and Highways at ng Committee on Government Organization ang panukalang paglikha ng DWR ni Congressman Momo at isusulong na ito sa plenaryo para sa pinal na deliberasyon. Naging mabilis ang pag-aksyon ng Kamara sa Department of Water Resources Bill na sertipikahan bilang urgent priority measure ng LEDAC na pinangunahan ng Pangulong Marcos sa paniniwalang maresolba nito ang matagal ng problema sa tubig sa ating bansa. Sa ilalim ng sinusulong na panukala ni Congressman Momo, ang DWR ang magiging primary agency sa pagpaplano, paggawa ng polisiya, regulasyon at pamamahala ng lahat ng water resources maliban sa fisheries and aquaculture. Gagawin ito ng Integrated Water Resources Management para sa standard ang sa mga bansang may matatag na climate resilient water system. Sa pamamagitan ng DWR bill ni Congressman Momo, bubuuin ang National Water Sector Policy Board na magbibigay ng direksyon sa pambansang pulisya na tutulong sa Pangulo kapag mayroong water crisis. Ganyan din ang Water Regulatory Commission na siyang magtatakda ng taripa, licensing, consumer protection penalties at anti-competitive regulation. Tiyuhin ng senior citizen na sinaksak ng pamangkin na babae matapos magkaroon ng pagtatalo sa bayan ng Labazares, Northern Samar. Ang ibabalita naman sa atin ni Jane Galit Bantayan. Aris 34, Jane, may buntag. Nagtamo naman ang sugat sa katawan ng isang senior citizen na tiyuhin nang saksakin ito ng mismo niyang pamangkin na babae dahil sa personal na away. Ngunit na pag-alaman ayon sa report ng PNP, ang dalawa ay parehong lango sa alak. Naganap ang insidente sa barangay ng Barubaybay, Lavisaris, Norte Samar. Ang biktimang tiyuhin ay kinilala na si alias Agustos, 77 taong gulang, nagtatrabaho pa rin bilang construction worker at residente na nasabing barangay. Samantala, ang suspect na pamangkin ay kinilala na si alias Arlie, 41 taong gulang, residente na nasabing barangay. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, magkatagay sa inuman ang dalawa, itong biktima at suspect sa kanilang kapitbahay. Ngunit dahil parehong nasa impluwensya na ng alak ang dalawa, bigla na lamang nagkainitan at nagkaroon ng mainit na pagtatalo. At nang umuwi itong dalawa, ang pamangkin ay bigla na lamang pinagsusuntok ng nasabing tiyuhin at sunod-sunod itong tinamaan sa ulo. Sa galit, biglang kumuha ang pamangkin ng kutsilyo at sinaksak ang kanyang tiyuhin na nagtama ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad naman itong dinala sa Allen District Hospital para sa agarang gamutan. Samantala, ang nasabing suspect naman na pamangkin ay agad naman na sumuko sa mga barangay officials at iturn over ito doon sa Lavisaris Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Iturn over doon sa kapulisan ang bladed weapon na ginamit sa nasabing insidente. Inihahanda na ng mga pulis ang karampatang kaso laban sa nasabing akusado. Mula sa Action Radio Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang bago mag-alasing ka na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultimayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, magandang disposition natin sa kinabukasan. Ang ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa South Star Drug, sa Mercury Drug, Mesco Drug, John's Pharmacy, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga concerns po tayo, may mga katanungan po tayo, pwede tayong magpadala ng ating mga katanungan sa 0931-033-2871. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, ay may makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs run till July 31, 2026 only. Per DOH FDA CMRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga. This time sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Natin si Lero de la Cruz mula po sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magiging maulan pa rin ngayon sa malaking bahagi ng Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone. So, pinag-iingat natin ating mga kababayan doon sa mga posibilidad ko ng mga localized na pagbaha. Samantala, ang Batanes at Babuyan Islands makaranas ng mga isolated o pulo-pulong mahinang mga pag-ulan dahil naman sa epekto ng amihan. Then, for the rest of the country, including Metro Manila, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Meron tayong LPA na minomonitor ngayon outside PAR. Huli nakita sa layong 1,280 kilometers silangan ng Eastern Visayas. And posible nga po itong mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. Kaya patuloy tayong mag-antaway sa magiging update ng Pag-asa ukol po dito. Yan mo ng latest mula dito sa weather forecasting section. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, ano to? Matubig siya? Matubig to si Wilma? Ngayon po kasi sir, LPA pa lang po ito, so mataas pa po yung uncertainty. Hindi pa po gaanong ma-define ang kanyang strength, but initially ay nakikita po natin siyang magpo-progress siya until or up to tropical depression. Kasi nga, very conducive yung lokasyon dyan sa may area na yun ng Mindanao. Yes, po tama sir. So, naku, anong speed niya uli? Sa ngayon po, west-northwest at 25 kilometers. Mabilis. Okay. Sana naman, bumilis pa siya, no? Para huwag makaipon masyado ng lakas. Ma'am Lori, thank you. Magandang umaga. Si Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 4 na overseas Filipino worker pa sa Hong Kong ang nawawala at patuloy na hinahanap kasunod ng malagim na sunog sa isang high-rise residential building complex sa Hong Kong. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cagdac, umabot na sa 84 ang mga Pilipinong accounted sa ngayon at idiniklarang nasa ligtas na kalagayan habang 4 na lamang ang nawawala. Sa report ng Hong Kong Police, umabot ng 151 ang naitalang namatay sa trahedya sa Wung Puk Court sa Tai Po District.
Kabilang dito ang isang Pinay mula Cainta Rizal na nasawi kasama ang kanyang inaalagaan. Magandang umaga, Pilipinas! Big fish sa flood control scandal dapat nang maipakulong bilang sagot sa mga kilos protesta ayon kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Mapapahupa lamang ang mga kilos protesta laban sa katiwalian kung may makikita ang taong bayan na may managot at makulong na may tuturing na big fish na sangkot sa flood control scandal. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng pangalawang trilyon peso march na isinagawa noong araw ng linggo. Ang mga tinatawag na big fish ay silang naglagay ng pondo at kausap ng mga kontraktor. Sa ngayon kasi ay ang mga ordinaryong empleyado pa lamang ng Department of Public Works and Highways na nakakasuhan, kaya't marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi kontento. Sabi ni Gatchalian sa kanyang napanood na nagsalita noong linggo ay si 2018 Miss Universe Catriona Gray ang tumatak sa kanya. Dahil hindi naman siya politiko at may hahanay siya sa mga kababayan nating ordinaryong manggagawa na pinapatawa ng mataas na buwis ngunit ngayon ay pagod na sa korupsyon sa gobyerno. Nananatiling sigaw sa trilyon peso march ay ikulong ang mga kurakot. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, nagsampa ng reklamo kay Pangasinan ex-Congressman Christopher de Venecia at iba pa sa Office of the Ombudsman, isang extortionist ayon sa alkalde ng Sual. Detalye mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tahasang tinawag ni Sual, Pangasinan Municipal Mayor Dong Kalugay na isang media extortionist at watchdog extortionist si Jaime Gutierrez Aquino. Si Aquino ang nagpakilalang leader ng operator at super ng tricycle organization sa Pangasinan na nagain ng reklamong kriminal sa ombudsman laban kay dating Pangasinan 4th District Representative Christopher de Venecia at iba pa. Ayon kay Mayor Kalugay, kilalang kilala sa Pangasinan si Aquino na umiikot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para manghingi ng pera o mangikil kapalit ng hindi paglalabas ng negatibong ulat. Matatandaan na sa complaint sa affidavit ni Aquino sa anti-graft body, nalostay aniyang pondo nga abot sa mahigit 286 million pesos dahil sa mga ghost flood control project sa lalawigan. Ginamit na ebidensya ni Aquino sa ombudsman ang aniyay sinagawa niyang sariling inspeksyon sa tinukoy niyang mga project site locations. Pero sabi ni Mayor Kalugay, literal na fake news ito dahil nagawa ng proyekto at pinakikinabangan na ng mga residente. Sinuportahan naman ito ng dating chairman ng Barangay Santo Tomas na ipinakita pa ang mahusay na pagkakagawa ng proyekto. Ako si Ricardo Aquino, dating barangay official dito ng Santo Tomas. Ngayon, maganda yung proyekto ng gobyerno dito, lalo na nung dinuktungan ito, hindi na kami aburido. Kaya yung dating tulog namin na 5 oras, ngayon 24 oras na. Wala na kaming aburido simula nung gawin ng itong programang ito. Kaya laking pasasalamat namin sa gobyerno natin para natapos na yung programa rito. Oo. Okay naman ako. Piyansa, itong si Mayor Kalugay na agad ibabasura ng ombudsman ang gawa-gawang reklamo ni Aquino na ang mga picture na ginamit ay hindi ang tinutukoy na proyekto. Dahil dito, handa ng asuntong isasampa ni Kalugay at Congressman de Venecia o dating Congressman de Venecia laban kay Aquino na para hindi agad mabuking na mga nagko-cover na media sa ombudsman ay hindi ito nagpakilalang taga-media, bagkos isa raw siyang leader ng TODA o Tricycle and Drivers Association. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga nagaganap ngayon at sunod-sunod na mga pronouncement ng Pangulo, para mang magkakatotoo na bago magpasko, may mga makukulong na. Inip na po at bagot na ang tao sa aksyon na hinahanap sa mga issue ng systemic na corruption sa bansa. Kaya ngayon, pati yung mga Pinoy sa abroad, pinatutulong na po para agad na matunton, mapauwi na si Saldico, maaresto at harapin ang mabibigat na mga alegasyon ng katiwalian.
Sa utos nga po ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, kunan daw ho ninyo ng litrato si Saldico kapag nakita ho ninyo. I-report, i-post sa panahon ng bilis ng social media, wala ka nang maitatago. May balita po na nasa Portugal o Europe itong si Ko, bitbit ang 2 passport. Kaya mas lalong kailangan ng kooperasyon ng ating mga kababayan sa abroad. Lalo pat napaulat na nitong nakarang linggo, yung air assets ni Ko Mano ay nasa labas na rin ng bansa. Dahil nakatutok naman ng ating bayan sa agarang resulta, whole of government approach ang galaw. Kasama dyan ang DFA, DILG, DOJ, Ombudsman, lahat ho ito nakatutok ka. May repatriation plan na rin ang DFA. At ang Ombudsman naman naghahanda na ng matibay na kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. At para sa mga nagkokomento na maliliit na isdeo lamang ang napapanagot, ang sabi ho ng Pangulo, maghintay lang kayo. May proseso ang batas para airtight ang bawat kaso. Maganda umaga, Pilipinas! Ang grupo po ng mga retirado at mga aktibong general, yung mga miyembro po ng AGPO, nagsalita din ho tungkol ho dito sa isyong ito. Pero ang sinasabi ho nila, sila ay maninindigan sa mga itinatadhana ng ating mga batas at ng ating konstitusyon. Kasama ho natin ang gwapong Pangulo ho ng Association of Flag Officers Association of Generals and Flag Officers, si Major General Jerry Layog. General, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo, sir? Magandang umaga naman sa lahat ng tagapakinig. Okay naman tayo. Sir, teka muna. Ay, Angel. Bakit ho kayo napilitang magpalabas ng manifesto ng AGPO? Ibig ba sabihin, meron ho talagang aktibong pangangala para doon sa mga grupong nagbabalak daw ng extraordinary measure o posibleng unconstitutional na proseso ng pagpapalit ng liderato? May recruitment ba talaga? Ang tinututulan natin ng grupo ng AGPO, yung unconstitutional means ng call from some certain sectors. So we are mindful of the sanctity of the Constitution and the principle of civilian supremacy over the military. Yun ang cornerstone ng ating demokrasya. So, ibig sabihin yung kung ganun ho yung anong grupo yung nangangalap? It's within the military or outside of the military, General? Ang alam ko kasi nasa mga chat group lang yun eh. nasa chat group lang yung baka naman biro-biroan yun. Biro-biroan lang, General. Hindi naman. Hindi naman siguro we take this seriously. Well as the armed forces. Gaano karami ang miyembro ho ng AGPO ngayon, General? We are almost 1,000 and last Friday 28 November, we celebrated our 60th anniversary. 6 na dekada na ang AGPO. Wow, okay. Ilan na ho ang active na miyembro ho ng AGPO ngayon? Nasa active service pa? Marami din. May, recently nga, may halos kalahati ng mga nag-join this year are member in the active service. Because the association is composed not only of retired officers but also active members. As long as you become a general and you apply to be a member, then you become a member of the association. Okay. General, bukod ho doon sa inyong paglalabi na dapat talagang manatili ho yung mga benepisyo at mga mga programa para sa mga retired generals natin. Ano pang mga activities ho ba ng AGPO? Yes, as espoused by our founding fathers, we advocate for the preservation of the republic. We work for the benefits of the veterans and the retired uniform personnel and inspire those in the after service to preserve their ethical principles and values. For this year, we had a lot of activities for the welfare of our members, and
last September, we had an audience with the president together. AGPO together with other representatives from the uniformed services. We actually last July we wrote we sent a letter to the president for the adjustment of the pay of the uniformed personnel to align with the salary standardization. Kasama kasi ang uniformed personnel sa salary standardization ng mga personnel ng government. So medyo nahuli. So we requested the president to take a look at this, and there was a positive response naman. Yeah. Ang hirap pala nun, General, no? Nag-retire na ho yung mga miyembro, but you still look after doon sa kapakanan ng inyong mga ng inyong mga kawal, ng inyong mga previous na nasasakupan, even beyond retirement. Yun yung role na ginagampanan ho ninyo. So, hindi kayo maituturing na retired pala kasi aktibo pa rin ho kayo sa pagtatrabaho. Kasi nga, yung we have to continue for the working for the welfare of these retired personnel, not only members of the AGPO, in general, pati yung mga veterans. Yeah. Kaya we also work closely with the Philippine Veterans Affairs Office and the Veterans Memorial Medical Center. And sa AGPO, we for the services sa ating mga members and their dependents, meron tayong mga caravans na ginagawa like yung Decal Caravan, yung access natin sa kampo for the members and their dependents. We also have yung license own and possess firearms and renewal of firearms licenses caravan that is being held at AGPO yearly. And also, lately, we have the caravan for permit to carry firearm outside of residence. Yun. At plus, of course, meron tayong mga fellowship. Ang last namin is yung Gold Fellowship. Actually, this is fundraising. Fellowship at the same time, fundraising that we use for our activities and for the benefits of our members and the other veterans. We also conduct fellowship advocacy. Last first quarter, we had speakers from AGPO who talk about China-Taiwan relations, China-Philippine national security, and China-Taiwan views across the strait. Two of our members, General Adan and General Junco, discuss these topics. While on the second quarter, we invited the retired Supreme Court Senior Justice Carpio to talk about the West Philippine Sea. And last third quarter, we invited Mayor Benji Magalong, who is one of our members, to talk about anti-corruption awareness. And we also issue public statements. Last time, if you remember, by Angel, yung public statement namin about critical importance of a fair, orderly, and reliable elections. We issued it last 31 March, and I think, if you remember, you invited me to talk about that. General, a month before the elections. General, yes. Hindi kaya dahil dun sa mga socialization nyo yan at saka dito sa mga pulong-pulong nyo yan, kaya napagdududahan kayo, baka may binabalak ang AGPO, ha? Hindi naman. Baka sabihin nila. If you remember, it was also DCRH that interviewed the SND last Sunday live. And sabi nga niya, tungkol the SND, napakalaga ng AGPO manifesto. Because AGPO scrutinizes the AFP, and we advise, or we give advice to the armed forces. Remember, napakataas ng
the armed forces, the AGPO supports is napakataas ng sa latest survey ng I think the last quarter lang, napakataas ng standing ng armed forces natin across all regions, across social classes. Mataas ang rating ng armed forces natin. Ayan. Alam ho naman ninyo din sa... Kaya nga ngayon, openly nakakapagsalita na rin ang ating mga kawal. Hindi yung after retirement, saka lang sila nagsasalita because of the doctrine of obey first before you complain. Ngayon ho, vocal ho ang grupo ng AGPO sa paghahayag din ho ng kanilang mga sentimiento, kaugnay po ng mga national issues. Bukod doon sa kanilang mga advocacies na ginagawa. Anyway, General, thank you for joining us. Alam ko naman, maaga ka rin gumigising dahil alam nyo na, mga senior. parang sila parang sila Attorney Gil Meneses, si General Nick Bartolome, yan mga maagang gumising yan. Yung iba naman umaga na akong umuwi. Ayan, hindi, magdamag na nag-golf. General, thank you for joining us. Magandang umaga. Ingat po kayo lagi. Salamat po. Well, thank you very much again for giving me the chance to be with you this morning. Yes, and keep it up. Ituloy nyo lang ho yung inyong mga advocacies para po sa ating mga kawal and mga retired personnel. Salamat po. Maraming salamat, General. Thank you din, and mabuhay. Magandang umaga, Pilipinas. Ang Pangulo po ng Association of Generals and Flag Officers, si General Jerry Layog. Ayan, pakita nga natin, tikas ni General RHTV, pakita mo nga yung tikas ni General Layog noong ito po ay nasa serbisyo pa. Recently lang ho nag-retire si General Layog. Ayan, yan. Isa pa. Yung yan, kita mo naman si General Layog. General, sino yung katabi mo? Maganda umaga, Pilipinas! 5:21 ang oras sa buong kapuluan. Sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:22 Umaga, Pilipinas! Alas 5:26 na oras sa buong kapuluan. Sa mga suki natin dyan sa ibang dagat, magandang umaga po sa inyo, lalong-lalo na yung nandyan sa bandang Europa, good morning. Sa mga suki natin dyan sa Belgium, good morning. At saka sa France, pabalik na si Yusek Cecilia Bangka Santos, galing po ng France. Asek, pag pauwi ka ng Pilipinas, huwag ka na magpasalubong na imported at tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ito po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya nga nagpuproduce na husila ng dikalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang atong lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Magandang umaga sa mga taga Cairns, Australia. Maganda umaga, Pilipinas! Patuloy na umaray ang mga consumer ng kuryente sa feed-in charges na sinisingil para lamang masiguro na hindi malulugi ang mga investor sa renewable energy.
Ito yung pagka ikaw nag-invest sabi ko sa sari-sari store na lugi, bahala ka sa buhay mo. Pero kung nag-invest ka sa renewable energy, aba, tubulugaw ka na, may siguradong kita ka pa. Yan, ha? Ang PITOL charges ay dagdag na singil sa konsumo ng lahat ng mga grid electricity consumers sa ilalim ng implementasyon ng Renewable Energy Act of 2008. Ginamit ang pondo mula rito sa pagbabayad sa mga renewable energy producers gaya ng solar plan, wind, run on river hydro, biomass na may fixed at garantisadong presyo o feed-in tariff para sa kuryenteng napuproduce nila at sinusupply sa grid. Isa nga ho dyan sa mga nakinabang ay ang Solar Philippines na pagmamayari po ni Lian Lebiste. Ang tanong tuloy ng mga consumer, ano kaya ang ginagawa ng Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy para mapababa ang singil sa kuryente ngayong ilang taon nang sinisingil tayo ng PITOL charges? Ito pa ho. Ang kabuuang kontrata po, 40 renewable energy service contracts ang nakuha po ng Solar Philippines. At ito po ay dapat mag-deliver ng 10,000 megawatts ng renewable energy. Kaya lang, ang i-deliver pa lamang ay 174.41 megawatts. At ito'y nandiyan sa kalatagan at konsepsyon. Di may kakulangan na mahigit, dahil po sa kakulangan sa pagsunod sa schedule, may 21 out of 42 contracts ang kasalukuyang nasa proseso na ng termination. Bunsod nito, posibleng muling bumalik ang kakulangan ng supply ng kuryente, lalo na sa Luzon, pagsapit ng 2026 hanggang 2027. Pinangangambahan ding tumaas ang posibilidad ng brownout at pagtaas ng presyo ng kuryente habang nagpapatuloy ang ating dependence sa mas mahal at maruming fossil fuels. Kung ganyan na ho yung nangyayari, di ba? Bakit natin pinahihintulutan pa rin yung ganitong klase ho ng mga programa? Kaya siguro panahon na para ma-review natin yung mga kontratang yan at the same time mabago ho yung batas lalong-lalo na dun ho sa pagbabayad natin ng PITOL charges na pinapasan ng bawat consumer ng kuryente. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM pinaamyanta ng polisiya sa complete disability discharge ng Armed Forces of the Philippines. Detalye mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of National Defense na pag-aralang muli ang ipinatutupad na complete disability discharge. Nais ng Pangulo na baguhin o amyendahan ang polisiya sa lalong madaling panahon. Katwiran nito, dapat ay patuloy pa ring suportahan at kilalanin ang katapatan at sakripisyo ng mga sundalo kahit nagtamo na ng pinsala sa katawan dahil sa pagtupad sa tungkulin. Iniutos ito ni Pangulong Marcos matapos ipasuspende sa AFP ang ipinataw na CDD sa isang Army Captain na nabulag matapos masabugan ng bomba. Binigyan rin ng Commander-in-Chief ng spot promotion si Captain Jerome Hacuba at pinahahanapan ng ibang trabaho o adaptive duties. Para sa Presidente, hindi makatarungan na basta na lamang bibitawan ng isang sundalo na nasugatan dahil sa pagtatanggol sa bayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Pinatawa naman ang 6 na araw na suspensyon ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga o mas kilala bilang Kong Miao. Ito ay matapos na pagtibayin ng plenaryo ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges kaugnay ng ethics complaint laban sa mambabatas. Sa sesyon kahapon, binasa ni Porpis Party List Representative J.C. Abalos ang mga findings at rekomendasyon ng komite. Ayon dito, ang social media post ni Barsaga ay hindi karapat-dapat sa isang miyembro ng Kamara at nakasisira din sa integridad at reputasyon ng Kamara. Iginit ng komite ang reckless, offensive at irresponsible na paggamit ni Barsaga ng kanyang social media platform ay nakasisira sa buong institusyon. Matapos ang deliberasyon, ipinasa sa botohan ang rekomendasyon kung saan 249 ang pabor, 5 tumuto, 11 nang nag-abstain. Dahil dito dineklara ng komite na guilty si Barsaga sa disorderly behavior, paglamag sa Section 4141A Rule 20 ng House Rules at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
Kasama sa parusa ang 60-day suspension mula sa tungkulin ng walang matatanggap na sahod at allowances. Mahiya naman tayo. Ito naman ang binigyan din ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa sesyon sa kanyang pagpapahayag sa plenaryo sa Kamara kaugnay ng suspensyon ni Cavite Governor o Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ayon kay Lebiste, inuna pa ng Kamara ang kaso ni Barsaga kaysa kaso ng isa sa lang kasamahan sa Kongreso na nadadawit sa umunoy 100 billion pesos kontrakta sa Department of Public Works and Highways. Iginiit ng kongresista mula sa Batangas para mang tinatanggap na nilang mga kongresista na normal lamang na magkaroon ng kasamahan na nauugnay sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso na hindi inimbestigahan ng Committee on Ethics, Public Works o ng Infra Committee. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:39 ang oras sa buong kapuluan. 22 days na lamang Pasko na. Kaya sa mga ninong at ninang dyan, ready nyo na yung inyong mga ampaw, ang inyong mga regalo, ano ha? Pero kung sa akin, okay na GCash, ano ha? Ngayon pa palapit na po ang Kapaskuhan, dumarami po ang ating financial activities. Ano, ha? Mula pagtanggap ng mga bonus hanggang sa pagpapadala at pagtanggap ng remittances mula sa ating mga mahal sa buhay sa loob at labas ng bansa. Kaya napakaganda at napapanahon na pag-usapan po natin kung paano mas pinadadali, mas pinabibilis at mas pinasisecure ng Land Bank ang inyong holiday transaction sa pamamagitan ng kanilang digital banking platforms. Pero sa totoo lang ito personal experience ko yung ibang bangko na kung saan ako nagtatransact, siguro sa isang taon mga 5 beses akong sumakit ang ulo, ano ha. But they find ways, ayan ha. They find ways na mai-correct, ayan ha. Dahil at least kahit paano, kung nahakman ako at nagkaroon man ng nabawasan man yung pondo, naisauli din. Ayan, ha? Pero sumakit ang ulo ko doon sa pagka ginagamit mo abroad, yung credit card. But still, they find ways. Ayan, ha? Tapos yung isa namang matatag dahil kauna-unahan, ayun, sakit din ang ulo. Ano, ha? Madalas ka rin mabawasan ng, ng amount ng pera doon sa iyong deposit. Ano, ha? Pinakamatibay sa totoo lang at maayos ang transaksyon at kaya ako talagang nag-maintain ako ng account Land Bank. Sa Land Bank, ano. Kasama ho natin ngayon, hindi ko ito binabanggit dahil kasama natin dito sa studio, napakaaga ho, ang head ng Digital Promotion and Utilization Department ng Land Bank, si Ginoong Paul Christian Cortez. Sir Paul, good morning sa inyo. Sir Christian, good morning. How are you? Good morning, Kuya Angel. Magandang umaga po, Pilipinas. Thank you for joining us. Ayan. Number 1, tradisyon na talaga pagka Pasko, mataas yung activities natin sa mga bangko, di ba? Yes, sir. Oo. Traditionally, sir, pinakamataas po talaga ang remittance natin at mga transaction po natin during December po, during the holidays. Okay. May mga special program ba tayo na ginawa para ma-secure? Lalong-lalo na yung papasok. Yes, di ba? Kasi kadalasan yun yung namumroblema. Yung sasabihin ng kamag-anak sa abroad, nagpadala na ako. Di ba? Tapos wala pa. Sa Land Bank, paano sinisecure yan? Sir. Sa Land Bank po, meron po tayong number 1 po, no?
mas pinabilis po ni Land Bank at mas pinadali ang pag-open ng account ng ating mga overseas Filipinos. At mas secure din po ang kanilang account. Normally sir, ang mga sinasabi po sa atin na scam, na bioengineer, nakuha yung OTP. So si Land Bank po sa mobile banking application niya, meron tayong mga security features. Kasama po ito sa device binding. Ibig sabihin po kahit mabilis po ang mata ko at nakikita ko po yung username at password ng katabi ko, kahit po i-try kong input dun sa device ko, hindi po ako makakapasok kasi may mobile device binding po tayo. Ibig sabihin, ang account ng isang Pilipino o may Land Bank account ay nakabind po dun sa telepono niya. Number one. So maraming paraan. Maraming paraan po. Ngayon din po, lalong katatapos lang po ng Cybersecurity Month, lalo po namin ipinupush ang paggamit ng biometric authentication sa pag-access ng kanilang mga account. Kasi po, kapag po gumagamit ka ng username at password, though secure din po yun, may kasamang OTP, wala pa rin po makakatalo sa paggamit mo ng iyong facial recognition, paggamit ng fingerprint mo. So, yun po yung mga mas secure na pamamaraan. Lalo po, pinapaalala rin palagi ni Land Bank sa mga kliyente namin na hindi po kami magpapadala ng clickable links. Maging sa SMS or sa email. So dapat po kapag po may nagpadala, sabi click this to access your account. Dapat basta po, may link, no? Basta may link po, ibig sabihin scam na po 'yon. Teka muna, Sir Christian. Paano ka magre-register nung biometrics mo? Napakabilis lang po, no? Yung pong punta sa ano yun to? Sa mobile banking app lang po. So pero pupunta ka na pupunta ka ng branch. Hindi na po. Hindi. So gamit po yung telepono ninyo. Meron pong more doon sa loob ng mobile banking app. I-click nyo lang po yung device registration. Kung saan po, ililink po niya yung biometrics na naka-define po doon sa telepono ninyo. Kung ang phone nyo po ay gumagamit ng fingerprint, facial recognition, idudugtong niya po na yun para mas secure na po ang inyong account. Paano kung halimbawa magtatransact ka sa ATM? Magagamit mo rin yung features na yun? Hindi po kasi ang sinisecure po natin sa biometrics ay mas secure na pag-access account. Pero kapag gumagamit po ng ATM, meron po kaming module na tinatawag po na Mobilock. Ano nga po ba ang Mobilock? Ang Mobilock, as yan sabi po dito, pwede mong ilock ngayon ang card mo. Pwede kong sabihin, yung card ko na to, hindi pwedeng magamit abroad. Etong card ko na to, hindi pwedeng magamit sa Philippines. So kahit po mawala yung ATM ninyo at madala po sa ATM machine at itry po itransact, hindi po makakatawid yung transaksyon dahil nakalock na po yung card ninyo. Pero yun i-enroll mo? Hindi na rin, sir. Sa mobile banking app lang po yun. On-off lang po. Okay. Anong website yung website ng Land Bank? www.landbank.com. At www.landbank.com. Nandun yung registration. Andun po yung mga detalye. Pwede po nilang ma-download yung application sa App Store. Pwede rin, available din po tayo sa Google Play at sa Huawei app. Hindi kasi ako masyadong high-tech, kaya nga kung nalaman na meron palang ganun eh. Madali ba? Madaling pag-register? Opo, mabilis po. Hindi lang po ang pag-register ng inyong account ang mabilis. Kahit po pag-open account. Kasi traditionally po, kapag mag-open ka ang daming hinahanap eh. Yes, sir. Maraming hinahanap. Kailangan mo magbihis, pupunta ka sa bangko, magdadala ka ng ID. Ngayon po, mas pinabilis at mas pinadali ng Land Bank. Paano po, no? Ngayon po, ang pag-open ng account sa Land Bank, through the mobile banking app na lang. Number one, hindi ka na kailangan magpunta sa bangko. Isang ID na lang po ang kailangan gamitin. Government issued? Government issued po. Pero hindi rin po lahat kasi meron po kaming activity na tawag po namin ni Cashlight campuses. Kung saan po, ina-adapt namin yung mga campus. Nagsimula po ito sa Central Luzon State University at sinundan po ng Palawan State University kung saan po ang mga estudyante ay nag-open ng account. Paano po mag-open ng account ng mga estudyante, no? So normally, wala pa po silang government-issued ID. Either hindi pa natanggap, wala pang passport, hindi pa natanggap po ang PhilSys ID. Pwede pong gamitin ang kanilang ID na inisyo ng school or kahit po yung barangay certificate, pwede na pong gamitin sa Land Bank para makapag-open ng account. So yun lang kinakailangan. Yun lang po. Bawal lang ang sedula. Bawal lang po ang sedula. Pero gusto ko lang po idagdag, no? Normally, maliban po sa mga identification requirement na usually yung nagiging hurdle po natin, no? Hurdle din po yung pag-maintain ng account. Kasi wala naman akong pera, bakit ako mag-bako? Isa pa yun. Ngayon, sa Land Bank, para po sa ating mga... Ano bang minimum? Sa Land Bank, sir? Zero maintaining po, zero opening, at
Pwede ka mag-open kahit wala ka, di ba dati 500 ba? 500 o 1,000? Oo. Sa Land Bank, sir, ngayon, 0 na po. 0? Yes, sir. Tapos walang ano yan ha, baka naman mamaya nag-deposit ka ng 500 tapos hindi ka nag-transact. After a while, naubos din. Ay, yes, sir. Ang tinatawag po doon kasi, sir, falling below minimum. Kaya lang po, ang mga accounts po natin na bago, ang Go Bayani at Piso Plus, dahil wala po itong maintaining, ibig sabihin, wala rin po wala rin uubusin. Yes, wala rin po uubusin. Or wala ka rin po kailangan na emit na amount para po mabuhay yung account mo. Ngayon po, meron kaming karagdagang problema. Programa po, no? Para sa mga OFW po na nag-open ng Go Bayani account. After a few days po, nagkikredit na kami ng 100 pesos para automatically may laman na po yung account nila. Saan ang gagaling yung 100? Kay Land Bank po yun. Programa po yun para maumpisahan po. Kasi normally po... Basta OFW? Pag OFW po, nag-open ka ng Go Bayani, after a few days, mag-credit na po namin yung 100. Bakit po, no? Kasi normally po, kapag may mga event, kunyari po, nagkaroon tayo ng UWA Caravan, nagkaroon sa Hong Kong, Singapore, Dubai, Abu Dhabi, pagpunta po ng mga Pilipino, engganyo sila mag-open account. Kaya lang po, pag hindi po yung nalamnan, at highly likely po, never na po yung malalamnan. So, ang ginagawa na po nila, maglalagay na kami ng 100. Parang pasimulang, parang starting savings nyo po. Paano kung 1,000 na nag-avail nun? Di 100,000 na kagad yung ano nyo? Yes, sir. Ganun. Opo. Uy, kayo dyan sa Hong Kong ha, at sa Singapore, yung mga suki natin dyan abroad, ano ha? Kung wala pa kayong account, ito yung pagkakataon. Walang maintaining ha? Wala pong maintaining at wala rin pong minimum to open account. 0 opening, 0 maintaining. Yung pinasok nyo na 100 na credit, ano mangyayari doon? Babawiin later on? Hindi po. Kanila na po yun. Kanila na yun? Pwede po nila yung ma-withdraw. Ang normally po ginagawa namin, meron po kaming, kapag po may mga event kami, kunyari po, Cashlight or Caravans, meron po silang mga missions. So, ang mga missions po, tinuturuan po namin sila paano mag-fund transfer. Paano po bumili via QR. So, meron po kaming katabi, for example po sa Palawan or sa ibang bansa. May katabi po kami nagtitinda ng siopaw. Kapag po nag-open ka na account, may makikredit na pera sa'yo, tapos po pwede kang bumili ng siopaw ng piso. Para lang po matry nyo po paano bumili. So ngayon po, hand-holding po ang ginagawa ni Land Bank. Ano daw ang requirement? Ang requirement po, kailangan lang po ng ID. ID lang. Yes, hindi, yung OFW siguro itong tinatanong nila. Yes, sir. Kapag overseas Filipino ko po, kailangan lang po ng ID. Kung nasa abroad po ang overseas Filipino, normally iisipin, yung pang mobile number, kailangan nasa Philippines. Ang maganda po kay Land Bank, yung pong mobile number nyo abroad, doon na po namin ipapadala. Yung pong initial authentication ng mga normally po i-authenticate po namin kung tama yung mobile number . So nagpapadala na po kami sa SMS abroad. Ayan. Pwede din daw bang through that, magre-remit na lang sila? Pwede po. Pwede na. Pwede po. Magkano charges? Ngayon kasi po, sa ibang bansa, grabe yung lalo-lalo na pagka foreign deposit, yung magdi-deposit ng dolyar, no? Siningil na sila ng 50 doon ng $50 ha, ng pinapadalhan. Pagdating dito, may tax pa uli. Di ba? So, dito, anong procedure natin? May dalawa pong procedure, no? Pag magpapadala po sa mga pamilya sa Pilipinas, pwede pong ang gawin, ang pamilya po ay either mag-open ng Go Bayani or mag-open ng... Pwede rin! Pwede rin po kasi beneficiaryo po sila. So, dito? Yes po. So, hindi lang pala OFW to, yes, pati yung kamag-anak dito sa Pilipinas, pwede? Yes po. So, pag padadalan po sila doon po sa account na 0 opening, 0 maintaining, doon lang po i-credit yung account. May dalawang pamamaraan po, no? Pwede pong dumaan sa mga remittance partners natin abroad, yung mga alam po na ating mga kababayan. Meron din po tayong tinatawag na Visa Direct. Kasi ang kagandahan po doon sa account na binibigay namin sa mga account is Visa branded. Okay. So, ibig sabihin po, may branch ng Visa, meron po tayong tinatawag na Visa Direct. Kung may account na po sila abroad, may more than 500 na participating financial institution, pwede silang magpadala po diretso mula sa bangko nila abroad, papunta po doon sa account nila kay Land Bank. I-input lang po nila yung 16-digit card number. Okay. Ganong interest nun? Ang interest, sir? Charges pala. Ang charges, sir, would be dependent on the country, number one. Meron po kaming mga nababalitaan, mga $3. Ganun kababa? Mababa lang po. Kasi po, ang gusto po ni Land Bank is mas gawing affordable para sa kanila. So normally po si Land Bank, meron po kaming mga standard rates. Okay. So as we move forward po, recently, meron po kaming mga partners na
nagko-collaborate po kami para mas lalong maibaba po yung mga service charge na. Ayan, sa Taiwan, meron daw kayo land bank doon. Meron po kaming representative sa Taiwan. Madalas po sila mag-ikot. Hong Kong, alam ko meron eh. Meron po sa Hong Kong. May branch nga kayo doon. Wala na tayong branch, sir. Ano yun? Meron po tayong remittance officer. Normally po, remittance office lang ba yun? Yes po. Normally, naka-house po sila sa embassy. Ayan. So, kapag po may mga event yung mga overseas Filipino, kasama po sila. Mga OWA Caravan. Minsan po kasama sila kapag po may mga, yung po mga partner remittance, natin, umiikot. Ayan po. So, dapat malaman ng mga OFW, yung bayanihan, Go Bayani. Go Bayani. Sorry. Go Bayani. Yes, yan. Go Bayani, yun ang i-access nila na website. Yun po yung account na i-open nila via the Land Bank mobile banking app. Okay. Go Bayani via Land Bank mobile app. Ayan, yun yung hahanapin ho ninyo. Kahit nasa abroad kayo, no, ha? Yes po. Pero dapat sabihan din nila yung kanilang kamag-anak dito para through that process. Hindi kayo malulugi nun. Hindi naman, sir. Kasi normally, dahil po ang remittance business has been in the market for quite some time na po, no? So we were able na po to build on yung pong technology. Mas marami na pong mga transaksyon. Ibig sabihin po, ang cost ay kahit pa paano po na ipapababa na natin. Number 2 po, gusto po talaga ng Land Bank na suportahan yung overseas Filipinos. Kasi po, meron po tayong, di ba po, meron tayong savings target. Ibig sabihin po, we are promoting po yung savings sa mga kapwa natin, sa mga kababayan natin. So isa po yun sa gusto namin ipaalala sa kanila na habang nagtatrabaho po sila abroad, hindi lang po yung puro paggastos, pagpapadala sa pamilya, wag po nilang kakalimutan na mag-ipon. Para po wag nangyari sa pelikula ni Vice Ganda, yung breadwinner, no? Pag uwi nila pala, kailangan nilang bumalik uli abroad dahil kailangan... Actually, ganun ang buhay ng maraming OFW natin. Yes, sir. Diba? Babakasyon lang, tapos mabalik uli kasi kinakailangan kumayod uli. Yes po. Ayan. Sir Christian, nauubos mo na yung oras ko. Pero marami pang tanong. Saan ba sila pwede mag-inquire pa? Opo, kung magtatanong po sila, pwede pong tumawag sa Land Bank Customer Care Center. Ang number po ay matatagpuan nila sa official website address po namin at www.landbank.com. Ayan. So, zero opening at saka wala ding maintaining. Aba, ayos yun ha. Para na rin, meron na rin para sa mga estudyante. Kasi kadalasan yan ang problem, how young ang pwede mag-open? Kapag po visa branded, kailangan po at least 18 years old kasi po may visa brand. Okay. Pero kunyari po pwede pong mag-open ng Land Bank account as young as 7 years old. Ito yung INF, ito po yung traditional account po. Wala lang po siyang visa logo. Ibig sabihin, pwede pong makapag-withdraw, gamitin sa banknet, at meron din po tayong account para sa mga magsasaka. Kasi meron po tayong pautang. So yung pong kapartner po ng pautang ni Land Bank sa AgriSenso, meron din po tayong AgriSenso account. Yan, marami ka ng utang na commercial. Yes, sir. Christian, thank you ha. Thank you very much ha. Basta puntahan niyo yung website po ng Land Bank for more i-link niyo yung mga mga katanungan ito pala ha. Para po sa updates, bisitahin po ang official Land Bank website www.landbank.com. Sundan ang mga official social media channels ng bangko sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram at Landbank _official sa Twitter at Landbank sa Viber. Ayan, Landbank, empowering Filipinos for a better future. Christian, thank you very much. Maraming salamat. Nakasama ho natin si Ginoong Paul Christian Cortez, Department Manager Head ng Digital Promotion and Utilization Department ng Land Bank Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakit naman yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilalang Ultraplex isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Tindig ng retired generals kontra destabilisasyon. Welcome naman sa PNP. Detalye mula kay Idniel Paron sa RH52. Idniel, good morning. Kuya Angel, inirerespeto ng pambansang pulisyang matigas na posisyon ng AGFO o ng Association of Generals and Flag Officers laban sa destabilisasyon para kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr.
guiding light ang karunungan ng mga nauna o ng mga retiradong opisyal, git ng pinuno ng AFP o ng PNP para natiling apolitikal ang pulisya habang ginagawang mandato sa publiko. Batay kasi sa pahayag ng AGPO na una ng winelcome ng Armed Forces, suportado nito ang kasalukuyang liderato ng militar at kinundi na ang paulit-ulit na panawagan para sa extra-constitutional na paraan ng protesta. Pinakahuli rito ay ang inilutang mismo ng Senador Ping Lacson na ilang retirado raw ang humihimok sa kanyang sumama sa isang civil-military junta. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jel. Panibagong serye ng kilos protesta laban naman sa korupsyon. Asahan daw po sa mga susunod na linggo. Detalye mo kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Asahan na yung panibagong serye ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa mga susunod na araw o linggo yan. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, babantayan nila yung bicameral budget session at pagpapasa sa national budget para sa susunod na taon. Patuloy anyang mananawagan ng taong bayan para sa prosekusyon ng mga high-ranking official na sabik sa korupsyon at pagpapanagot din kay Pangulong Bongbong Marcos dahil umano sa budget insertion. Sinabi ni Palatino na patunay yung September 21 at November 30 protest na naghahanap ang taong bayan ng katotohanan, pananagutan, hustisya at pagbabago sa sistema sa pamahalaan. Kasabay nito, tinawag din nilang simbolo ng paranoia at brutality ng administrasyon ang pagtungtong ni DILG Secretary John Vitremulla sa container van malapit sa Mendiola habang nakabarikada ang mga kapulisan at barbed wires pangharang sa mga demonstrador. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Muli magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay nakalimutan ko. Bukas sa utang ha. Isang minuto na makalipas ang ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula.